Maaari ba magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Maaari ba matawagin si Nabel upang pangunahan ang ating panalangin? Magandang araw mga bata! Magandang araw po, teacher! Kamusta naman kayo? Okay lang po, teacher! Magaling, bago kayo umupo, ay tumingin muna sa inyong kapaligiran. Kung may nakikita kang dumi, ay pulutin mo. Ngayon, pwede na kayo umupo. Ako nga pala si Earl P. Macaso at ako ang inyong magiging guro sa Baitang 6 sa araw nito. Ngayon mga bata, ay magtatala si teacher ng iban. Tatawagin ko lang sa inyong pangalan at sasabihin niyo, narito po teacher. Ria. Narito po, teacher. Magaling. Roeline. Narito po, teacher. Magaling. Bea. Narito po, teacher. At dahil lahat kayo ay narito at walang lumiban sa araw na ito, pwede ba natin bigyan ng 5 baksak ang ating sarili? Ngayon mga bata, kapag tayo ay nasa silid-aralan, ano ang ating mga gagawin? Una, Dinabel? Makinig po, teacher. Magaling, dapat makinig tayo sa ating classmate o kay teacher. Pangalawa, Taas po ang kamay, teacher. tama, kung may mga sasabihin man tayo, dapat itaas ang kanang kamay. Ikaw naman, Huwag pamuli. maingay po, teacher. Tama, huwag tayo maningay kapag sa oras ng klase or nagdi-discuss si teacher. Ngayon mga bata, maaasahan ko ba yan sa inyo mamaya? Opo, teacher. Ngayon mga bata, anong nakikita niyo sa harapan o sa pisara? Yes, Yunabel? May mga bata po, teacher. Tama. Ang pangalan nila, ano pa? Ano pa na-obserbahan niyo? Teacher? Ikaw? Teacher, mga ano po, kalsada na dapat tawiran ng maayos po. Okay, magaling. Dito ay si Lena at si Igor. Ngayon mga bata, tutulungan natin sila upang sila ay makatawid sa ibang kalsada. So, bawat puntos ninyo ay hahabang si Lena or si Igor. So, dapat magbilang ako sa mga gagawing aktibidad ni teacher at sa mga tanong ni teacher upang tatawid ng ligtas sila, Igor at Lena. Pwede ba yun mga bata? Opo, teacher! Mahusay. Ngayon mga bata, bago tayo dadako sa ating bagong aralin, pwede bang sabihin niyo sa klase kung ano ang ating pinalaki kahapon? Teacher! Ikaw. Mga gawain mga buhayan sa iba't ibang lokasyon sa bansa. Tama, pwede ka ba magbigay ng halimbawa? Pagsasaka, teacher! Tama. Ano ang mga ginagawa ng pagsasaka? Magtatanim po, teacher! Tama, mga bata. So, mga bata, bago tayo dadako sa ating leksyon, pwede papangkatin ni teacher ang klase sa 2 pangkat. Itong hilera na ito ang magiging unang pangkat at itong hilera naman ito ang magiging pangalawang pangkat. Ngayon mga bata, may ihanda si teacher na tula dito. Babasahin muna ni teacher ang tula at susunod naman kayo. Okay? Tungkulin ko sa pamayanan. Ako'y mamamayan may tungkulin din. Sumusunod sa batas at batas ay sundin. Naglilinis ng paligid, nagtatanim ng puno. Kapwa ay tulungan lagi totoo, nakikilahok sa gawain ng barangay. Nagbibigay galang sa matanda at upay, sa kapayapaan at po'y tagapagtanggol. Sa pamayanan, tungkulin ko'y buo ang loob. Ngayon, pwede nyo na ang basahin. Tungkulin ko sa pamayanan. Ako'y mamayan. May tungkulin din. Sumusunod sa batas at batas ay sundin. Naglilinis ng paligid, nagtatanim ng puno. Kapwa ay tulungan, laging totoo. Nakikilahok sa gawain ng barangay. Nagbibigay galang sa matanda at gabay. Sa
nabanggit sa ating binasang tula? Ikaw. Isa po doon, teacher, ang mga pinakapulis na gawa ng barangay. Magbigay ka nga ng halimbawa ng pagkikilahok sa barangay. Magaling. Ang paglinis or ang tawag doon is drive. Clean up drive. Okay? Ano pa mga bata? Ikaw. Sumunod sa batas, teacher. Gaya ng anong batas? Pag nagpatawid sa pedestrian lane. Tama. Para tayo ay maging Ligtas. Ngayon mga bata, may papakita si teacher ng mga larawan. Ano kaya ang ginagawa ng mga tao? Yes, ikaw. Matawid po sa tamang tawiran, teacher. Bakit kaya kailangan natin tumawid sa tamang tawiran? Para Nagiging spot distraction. tama. Ngayon may papakita na naman sunod na larawan sa teacher. Ano ginagawa ng mga tao o ng mga kabataan? Yes, ikaw, Katrina. Bakit kaya kailangan natin magpulot ng basura? Para maging malinis ang kapaligiran. Sino yung nakuha ng mga puntos kanina? Anong pangkat ka? Ako din po. Oo, nakatarto kayo. Ikaw naman, pangkat isa. Okay? Ngayon mga bata, base sa ating mga picture at tula na pinakita binasa ni teacher, may ideya na ba kayo kung ano ang ating magiging tula sa araw na ito? Ikaw, may ideya ka ba? Ikaw, Inabel. Mga tungkulin po ng mga tao sa pamayanan, teacher. Pwede. Ating alamin kung ano ba talaga ang ating tatalakayin sa araw na ito. Wow! Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay Pagsasagawa ng mga responsibilidad bilang miyembro ng pamayanan. mga bata, kapag tayo ay tatawid, dapat nasa tamang tawiran tayo, di ba? Tama? Bakit kaya kailangan natin sumunod sa mga batas na gaya nito? Tamang tumuwid sa daan. Ikaw. Kasi po, teacher, para hindi po tayo ma-aksidente. Okay, at para maging ligtas tayo. At sundin ang mga lituntunin at regulasyon. Pakibasa. Sundin ang mga alituntunin at regulasyon. Ang mga alituntunin na ito ay naglalayon mapanatiling ligtas ang bawat isa at ang pamayanan. So dapat natin sundin ang mga regulasyon ng ating pamayanan upang tayo ay maging ligtas at hindi lamang sa ating pamayanan dapat tayo sumunod. May mga alituntunin din tayo sa bahay, sa paaralan. Pwede ba kayo magbigay ng halimbawa sa bahay ninyo? Ikaw, Rhea. Alituntunin sa bahay na ninyo sinusunod. Ano po, teacher? Wag po na hindi na ipapagay. Okay. Sa eskwela naman, ano yung mga alituntunin na dapat natin sundin? Ikaw. Wag mang kulit, teacher. Tama, wag mapulit. Ano ang nakikita nyo sa larawan? May ibang kamay ba? Yes, ikaw. Pagtulong sa kapwa. Sa kapwa ko. Bakit kailangan natin tumulong sa ating kapwa? O sa ating mga kakilala, sa nangangailangan? Para? Ikaw, Rhea. Bakit natin kailangan tumulong sa ating kapwa? Ito ba'y bukas sa inyo? Opo, teacher, dahil nagpapakita ko. Very good. Dahil kayo nagpapakita ng kabutihang ang ulat. Pwede nyo bang mag-find ng pangalawa? Tulungan. ang kapwa. Isa sa ating responsibilidad bilang miyembro ng pamayanan ay tulungan ang mga nangangailangan. Tama mga bata. Kailangan bilang isang miyembro ng ating pamayanan, dapat ay tumulong tayo
tayo sa ating kapwa or sa mga taong nangangailangan. Halimbawa na lang mga bata, kapag may gamit sa buntis, ay papapukin ninyo ang buntis dahil ang buntis ay maselan yung kanyang pagdadalang tao. So kailangan magbigay ang tulungan ninyo ang buntis. Magbigay na tayo ng halimbawa pa. Katulad po, teacher, ng matanda po na matawid. Kailangan po natin silang gabayan para hindi po sila mabasa. Mabuti. Kailangan natin gabayan ang mga bata dahil marahil sa kanilang mababang pag-isip ay mabangga sila, diba? So dapat tulungan natin. Ngayon mga bata, ano nakikita niya sa larawan? Wala na ba't ibang kamay? Yes, Katrina, isa mo. Magpulot ng mga basura, teacher. Bakit kaya kailangan natin magpulot ng basura? Teacher! Teacher! Yes, Kyla? Para malinis ang ating kapaligiran, teacher. Mabuti para malinis ang ating kapaligiran. Number 2, pakibasa. Protektahan ang kapaligiran. Ang pagprotekta sa kapaligiran ay ating responsibilidad bilang mamamayan ng pamayanan. Kailangan natin protektahan ang ating kapaligiran para sa ano? Para sa ikakabuti. Ikaw. Para hindi mo magkasakit ang mga tao, teacher. Tama. At para ang ating mga hangin na nilalanghap ay preso at malinis. Ngayon mga bata, ano kita nyo? Yes, Katrina. Nag-aaral, teacher. Nag-aaral yung basa. Nag-aaral. Okay, pwede bang basahin ang pang-apat? Mag-aral ng mabuti. Bilang isang responsableng mamamayan, dapat natin gawin ang ating mga responsibilidad sa paaralan. Okay. Bilang isang kabataan ay responsible tayo sa pag-aaral dahil, for example, na lang kung libre ang ating pinapasukan na eskwelahan. So, dapat tayo ay mag-aral talaga ng mabuti. At kung ang nanay naman natin ay porsigido na paaralin tayo, ay mag-aral talaga tayo. Dahil yan ay isang responsable gawain ng kabataan sa kanyang pamayanan. At yun din ay responsable gawain din ng isang nanay pag-aral ang kanilang anak sa paaralan. Tama. Malinaw ba mga bata? Opo, teacher! Teacher! Ngayon sa panghuling larawan, pwede nyo ba obserbahan kung ano ang nakikita ninyo? Yes, Tia! Maaari mo bang sabihin sa klase? Teacher, parang may nagbibigay ko ng pagkain sa Sa tingin mo, kusa na ba itong binigay? Bakit kaya pakibasa ang panglima? Magpusang loob mo, volunteer. Isa sa pinakasimpleng paraan upang maging aktibong makikisa sa pagtulad ng mga proyekto sa pamayanan ay ang magpupusang loob. Okay. Isa sa pinakasimpleng pagkikita ng mga tungkulin o gawain sa ating pamayanan o lipunan ay ang pagpusang loob. Halimbawa na lamang yung clean up drive. Dapat ay magpusa tayo makilahok dahil yun ay ikakabuti ng ating pamayanan o ng ating komunidad. Dahil ang pag-clean up drive o may tinatawag na tayo dito youth program para sa clean up drive. Mga kabataan. Kasi dapat tinutupan natin ang mga kabataan na maglinis ng ating kapaligiran. Magaling, mahusay. Mga bata, may papakita ko sa inyo. Ano nyo bang sabihin kung tama ba or ginagampanan ba nila ng tama o hindi ang kanilang tungkulin sa kanilang pamayanan? Yes, yun ang maaari mo bang Sa unang larawan, teacher, naglilinis po sila. Ginagampanan po nila ang kanilang responsibilidad. Ang pangalawang larawan, nagtatapon po ng basura sa lamang sagat. Hindi po nila ginagawa ang kanilang responsibilidad. magaling, mga bata? Saan pangkat ka? Salamat!
tungkulin na tamang gampanin ng isang bata sa kanyang pamayanan. Magbigay pa kayo ng iba. Meron pa ba? Mukhang wala na. So mga bata, may ibibigay si teacher sa inyo na envelope. May ibibigay si teacher na envelope sa inyo. Huwag nyo lamang buksan. Sasabihin lang muna ni teacher kung ibubukas na. Sa loob nito ay may papel at may mga ballpen sa loob. Gagawa kayo ng isang slogan. Ang tema ng slogan ay, bilang miyembro ng isang pamayanan, ano-ano ang mga responsibilidad mo, ginagampanan at bakit malagang ginagampanan ito. Maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Tapos na ba mga bata? Oo, teacher! Ngayon, kunin nyo ang inyong notebook sa Aralin Panlipunan at kopyahin na ating takdang aralin. Pwede mo bang basahin? Takdang aralin, matuto, magbigay ng isang responsable gawain ng isang mabuting miyembro ng pamayanan. Okay. Ngayon, mga bata, bibilangin natin ang mga puntos na ninyo nakuha. Para sa unang pangkat, 1, 2, 3. sa pangalawang pangkat, 1, 2, 3, 4, 5. sino ang nanalo? Palawan! Ang prize ni teacher ay mamaya mo na lang ibigay, okay? Paalam na mga bata. Palawan!